Diyan lamang po kitang-kita natin na pinapaboran po ng ating House of Representatives ang Pangulo at tinatarget po nila for political assassination si Vice President Sara Duterte. Opo, yung nangyayari ngayon po dyan sa kamera, naging malinaw po ba yung double standard? Dahil kini-question po, no? Lalo na ng mga Duterte supporters, bakit yung kay Pangulong Marcos Jr. hindi ganito klase ang treatment? Bakit yung kung issue po ng SALE na binilang mula noong alkalde pa hanggang sa naging vice president, hindi in-apply doon naman sa kay speaker na galing sa daang milyong piso, naging bilyong piso, yung mga ganun po na mga usapin po, attorney. Yun nga po ang aming ikinatataka. Alam niyo po, hindi naman po ito game ng pataasan. Ano? Huwag na natin sabihin, ito 125 lang, yung sa kanila ay bilyon ng alegasyon. Tignan lang po natin yung circumstances. Ano po? Dito po sa reklamo laban kay Pangulong Marcos ay nakita po natin na talagang may insertion. Bakit natin nasabing ang laki ng ebidensya na may insertion? Sapagkat nagkaroon ng bilyon-bilyon, daang bilyong pisong nakawan na iniimbestigahan po. Nagkaroon ng ICI dahil doon sa ninakaw na daan-daang bilyon o trilyon, nagkaroon ng Senate investigation, nagkaroon ng House investigation. Hindi pa ba sapat na pruweba yon na ginawa ng Pangulo yung mga ibinibintang sa kanya? Doon pa lamang ito sa insertion. Ano po? Huwag na nating pasukin yung pagkidnap kay Pangulong Duterte, yung drug use, etc. Huwag na natin munang tingnan yon at may mga pending pa. Ito lamang sa General Appropriations Act na ngayon ay nakabinbin na rin sa Korte Suprema. Without going into the merits of that petition, kitang-kita na natin na at least yung sinasabi ni Chairman Luistro na probable cause, ayun na yung probable cause mo eh. Nandoon na mismo sa reklamo. Ang problema lamang po, yung aming reklamo na mas maraming ebidensya na pinakita naman po natin sa publiko, nakahon-kahon ang aming ebidensya. Libo-libong pahina ng mga dokumento, 20 o 30 USB, hindi po nila tinanggap. Diyan lamang po kitang-kita natin na pinapaboran po ng ating House of Representatives ang Pangulo at tinatarget po nila for political assassination si Vice President Sara Duterte. Opo, at may pahayag pa po na ang Kamara na parang hanggang Mayo magsasagawa ng pagdinig ukol nga po dito sa impeachment. Meron namang nagkukwenta na simula nang mag-umpisa ang impeachment, baka mas malaki pa yung nagastos na ba ng Kamara kaysa doon sa mismong sinisingil sa pangalawang Pangulo, attorney? Ay, yun nga po ang ating sinasabi. Kung ganyan katagal po yan, hindi na po yan hearing. Trial na yan. Huwag mo sabihin mini trial sapagkat ang 2 o 3 buwan na hearing ay trial na po yan. At huwag niyong sabihin yan ay mini trial kung ang dami-dami niyong sinasabpina, duces tecum na mga dokumento, ang dami-dami niyong pinatatawag na kung sino-sino, at kitang-kita naman po. Kaya alam niyo po, Sir Admar, huwag na tayong umasa ng paatas na laban dyan sa House. Isa lamang po ang agenda niyang committee na yan. Isa lamang po ang misyon yan ng grupong yan ay sirain ang pangalan ni Vice President Sara Duterte sapagkat alam nila na kapag yan ay na-transmit sa Senado, they don't have the numbers, unang-una. Pangalawa, sa nipis ng kanilang mga ebidensya ay ito ay hindi po magka-gain ng traction at ma-acquit po si Sara Duterte. So, judicially, politically, medyo agrabyado po sila sa Senado. Kaya eto na po ang ginagamit nilang pagkakataon para sirain na si Vice President Sara Duterte. Kaya pinatatagal po nila eh. Ako hindi magtataka kung baka Mayo pa, baka lumampas pa sa Mayo yan eh. Sa kanilang pangnanais na sirain talaga si Vice President Sara Duterte. Nakikita nyo rin po ba, attorney, na itong ginagawa nila, kaya nilubos-lubos nila dyan dahil sa possible na nakikita nilang wala ng suporta? Ito baka hindi umusad nga sa plenaryo lang ng Kamara? Alam nyo po, maari din po yan
sapagkat sa nakikita po ng iba nating mga kasama dyan sa mababang kapulungan ay talaga na pong mahihirapan na i-justify ang mga actions ng kasalukuyang pamahalaan at baka maging kiss of death o isang sumpa para sa kanila kung sila po ay lalaban kay Vice President Sara Duterte. Ginagamit na lang po dito noong mga last termer siguro, yung mga taong bilib na bilib sa sarili, ang gandang-ganda, may train yung mga GGSS, katulad ni Representative Luistro at de Lima, yung GGSS, gandang-ganda sa sarili na ito ay para sa exposure, baka may plano sila sa 2028. Hindi po natin alam pero halatang halata naman po na ito ay ginagamit bilang isang platform. Una, para sirain si Vice President Sara Duterte. Number 2, para i-project yung kandidatura, possible candidacies ng ilang mga personalidad. Kaya kung ako sa kanila, siguro naman kahit konting hiya, tabla naman po sila. Opo, attorney, huli na lang po mula sa akin, no. Yung unang petisyon doon sa pag-question ng impeachment po at if ever man nakatigan ng Korte Suprema yung panibagong petisyon, doon ba sa mga involved na mga kongresista na lumagda, pumabor doon sa impeachment at yun nga, yung unang desisyon ng Korte Suprema ay mali yung ginawa po ng Kamara, maaari ba silang mapanagot dito? Maaari ba silang makasuhan? At if ever din, lumabas din itong panibagong desisyon kung sakali man na makakuha ng paborableng desisyon doon sa mga nagpetisyon ng mga lawyers, meron bang pananagutan yung sino man na nag-push nito, pumirma ng impeachment? Wala po, because these are acts of a congressman in accordance with the plenary power of the House of Representatives na mag-initiate ng impeachment proceedings. In the same manner, yung mga pinagsasasabi po ni Representative Luistro bilang chairman, since iyan po ay ginamit sa sesyon, they cannot be held to account in any other forum. Puwera lamang po sa House of Representatives. Iyan po ay nakasaad sa Article 6, Section 11 ng ating konstitusyon that they cannot be held responsible. So, wala po yan. Pwede lamang po silang managot aside from any complaint, internal complaint within the House itself ay sa taong bayan, the sovereign Filipino people na in the final act ay silang maghuhusga kung sa kanila ay tama o mali ang ginagawa ng kanilang supposedly mga kumakatawan sa kanilang saloobin. Opo. Attorney, si Jade po ulit ito. Huli na lang. Sa tingin ho ninyo, ginagamit ho ba ni VP Sara Duterte ang Supreme Court para iwasan ang kanyang pananagutan sa batas? Kasi sabi nga ni Congresswoman De Lima, hindi dapat pumayag ang Korte na palagi na silang ginagawang takbuhan ni Sara sa pag-iwas niya sa pananagutan sa batas. Your comment, Attorney? Iyang si De Lima isang napakalaking ipokrita yan Alam niyo kung bakit? Sasabihin niya, mali daw yung ginagawa ni Sara Duterte. Pambabastos daw yung ginagawa ni Sara Duterte na hindi siya humarap doon sa hearing. Nung siya po ang may hearing bilang Secretary of Justice doon sa sinasabing bilibid drug trade, hindi rin siya pupunta Sinabi niya, may karapatan daw siyang hindi pumunta. O bakit ngayong may ibang taong gumagamit ng karapatan, nagagalit siya. Noon po siya ay may warrant of arrest at siya ay aarestuhin, pumunta rin siya sa Supreme Court. Bago ngayon, sasabihin niya, ginagamit ni Sara Duterte. Napakalaking ipokrita niyang babaeng yan Kaya lang maganda Kaya medyo pinagpapasensyahan na ng iba, alam niyo po, yung Korte Suprema ay talagang bukas para sa mga usapin kung saan ang issue ay abuse of governmental powers. Yan po ay naaayon sa saligang batas na nagbigay po ng expanded judicial power sa ating Korte Suprema na to determine whether there is grave abuse of discretion on the part of any government agency. Lahat po ng kawani ng gobyerno, maaaring yan ay Pangulo, ang House of Representatives, ang Senado, ang mga departamento sa ilalim ng executive katulad ng Department of Justice, DILG, etc.
Sa Supreme Court po ibinigay ang karapatan upang tignan kung umaabuso. That is part of the system of checks and balances. Kaya para sabihin mong ginagamit ng Supreme Court ay isang malaking kapwitan po yan. Sapagkat talagang nandyan ang Supreme Court para gamitin ng kahit sinong mamamayan nasa pakiramdam nila ay inaabuso ng pamahalaan ang kanilang mga karapatan. Opo. At may sagot po ba kayo doon sa bagong buwelta naman po ni Representative Percy Sendanya laban po sa inyo? Dahil nga po sa pagtitira ninyo kay Congresswoman De Lima, kay Congresswoman Luistro at sa iba pa. Hindi ko po alam kung anong sinabi niya eh. Iri daw, kadiri. Ha? Kadiri daw kayo. Siguro manalamin muna siya para malaman natin kung sinong kadiri. Attorney, your